Hindi kaya ng dyablo na gapiin tayo. Kasi bibigyan tayo ng Diyos ng kaparaanan kung paano natin malalagpasan lahat ng problema natin dito sa mundong ito. He provide everything para sa atin. Napakabuti ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Glory to God. At ewan ko, parang ayoko nang banggitin, parang every week na lang may nangyayari worldwide, ano? Kaya tamang-tama talaga yung Psalm 91 sa atin. Diba, sa Russia, lakas ng lindol, diba, 8.8. At sinundan ng tsunami. At sinundan ng pagputok ng mga bulkan. So, kagaya nga kanina na nag-communion tayo, palapit na ng palapit ang pagbabalik ng Panginoon. Although, ang rapture, walang sign. Mamaya, pag-usapan din natin yon. So, let's have a quick review. But before that, let us read aloud Psalms 91, beginning verse 1. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. Surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. He shall cover you with His feather, and under His wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noon. Last week, yan yung pinag-aralan natin. Diba? So sabi dyan, you shall not be afraid. Sa anumang mangyayari sa paligid natin, hindi tayo matatakot. Ito ay isang declaration, hindi suggestion. Sinabi na ng Diyos, hindi ka matatakot. Sabihin mo nga yan sa sarili mo, hindi ako matatakot. Why? Kasi yung verse 1 sinabi sino ba yung nagpoprotekta sa atin? Sino ba yung nagko-cover sa atin? Putyo-putyo lang ba ito? Alam niyo yung word na putyo-putyo? Yung parang, kung sino lang ba ito? Oo. Gen Z yun, naririnig ko lang yun sa mga bata, putyo-putyo. Sabihin niyo, wala lang, eme-eme, mga ganon. Hindi Sa verse 1, nagpakilala ang Panginoon. Sino ba ito? Diba? So kahit anong mangyari, pinoprotektahan ka ng Panginoon kung ikaw ay magdodwell sa Kanyang presensya. Are you dwelling in His presence? Amen. Yes. He is covering us. Amen. Sabi nga, fear fades in the presence of the Almighty. His watchful eye guards both night and day. So mawawala yung takot. At 24/7 ang Kanyang pagbabantay sa atin. Kahit tulog ka, binabantayan ka ng Panginoon. Ang sabi pa ni Lord sa'yo habang tulog, ang cute-cute naman ng anak kong ito. Amen? Sa mata ng Diyos, precious tayo valuable. Amen? So Psalm 91 verse 7. 1,000 may fall at your side and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Only with your eyes shall you look and see the reward. Okay, a supernatural boundaries. Ang example natin dyan o nakita natin ay yung sa Goshen. Ano ba uli yung Goshen? Ito ay place o land sa Egypt na kung saan doon ang mga Israelita na nung nagkaroon ng plagues at nung buong Egypt nagdilim, ang Goshen, nandoon pa rin ang liwanag. At ang liwanag na yon ang nagsusupply ang Lord. Kaya supernatural boundaries kasi hindi man lang nakanti ang mga Israelita. Nung dumating ang mga salot ng mga flies, ng mga langaw, ng palaka o kung ano man, hindi man lang tumungtong sa land of Goshen. At ganun din tayo. Why? Hindi lang tayo nasa land of Goshen. Nasaan tayo? Na kay Kristo. We are positioned in Christ.
So mas makapangyarihan, mas katotohanan, kaya tayo ay protected. Amen ba dyan? Amen. So kahit anuman ang balita na nababalitaan natin, hindi ka matatakot. Hawak tayo ng Diyos. Amen. So ipagpapatuloy natin, ito na naman yung panibagong verse na ating pag-aaralan. Psalm 91 verses 9 to 10. So because you have made the Lord, sino yung Lord? Yahweh, who is my refuge, even the Most High, Elyon, your dwelling place. So Lord at saka ang Most High dyan, no? We dwell in the powerful name of God. No? Our protector, our creator. So makapangyarihan ng may hawak sa atin. Siya yung nagko-cover sa atin. Amen? At ang dwelling dyan, ang Hebrew ay maon. Na ang ibig sabihin ay habitation. Ano ba yung habitation? Yun yung tinitirhan. Habitation. Now, tignan natin, saan ba nag-habit o saan ba nagdodwell ang Panginoon nung Old Testament? Tignan natin tong picture na yan. Nung Old Testament, no, under the law, ang habitation ng Lord ay nasa tabernacle. No, nandoon yung presensya ng Panginoon sa Holy of Holies. Yan ay shadow lang of the things to come. Ang reality, na kay Kristo na kung sino man ang tumanggap kay Kristo, panananahan siya ng banal na Espiritu. Amen? And that's the reality. The reality is found in Jesus Christ. Noon, sa tabernacle, pupunta ang tao para manambahan, para mag-worship. Pupunta. Pero under the new covenant, pagkatapos nun, ang Diyos na ang pumunta sa atin. Amen? We are the habitation of Jesus Christ. Wow! Ang galing, di ba? Napakabuti ng Panginoon. Amen? Totoo ba? O sige, tingnan natin. The promised Holy Spirit in us. John 14, verse 23. Jesus answered and said to him, "If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him." O, ano daw sabi dyan? "And we will come to him and make our home with him." Sa Tagalog, sumagot si Jesus, "Ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami ang God at si Jesus Christ ay manananahan sa Kanya." So, paano nangyari yun? Holy Spirit lang ang sinasabi. Di ba, we have one God, but three persons? Tama? So, nanananahan ang Diyos sa iyo. Dahil dito, magbubunga ito sa atin. Nagkaroon ng time sa atin ng Lord. Binigyan ka ng oras ng Panginoon. At ang bunga nito, magbibigay tayo ng oras para sa Kanya. Amen? So magiging priority natin ng Lord. Hindi ang priority natin ay yung ating ginagawa. Hindi ang priority natin ay ang ating trabaho. Hindi. Kundi ang Diyos. Bakit? Una siyang nagbigay ng time sa atin. Amen? So don't make excuses. Si Lord ang priority. Sabihin mo nga sa sarili mo, si Lord ang priority. Automatic na yun sa atin. Kasi kilala natin yung Diyos eh. Kung hindi mo kilala ang Diyos, okay lang. Pawardi-wardi. Ay, okay na. Next time na lang ako, sasamba sa Panginoon. Next time ko na lang siya kakausapin. Next time na lang ako magpe-pray. Hindi eh. Dahil naniniwala ka sa kapangyarihan ng Panginoon, paggising mo pa lang, pagdilat mo pa lang, thank you, Lord. Sa Kanya kahihingi ng mga, Lord, thank you for your wisdom. Primary yun. Manghingi tayo ng wisdom sa Panginoon. Magagabayan niya tayo, maghapon, magdamag, gagabayan niya tayo. Yun ang unang-una nating hihilingin sa Kanya. Hindi material things. Ano ang una? Wisdom.
Amen? So what part ba sa atin ang ginawang habitation ng Lord? Tingnan nyo ito. Ayon sa 1 Thessalonians 5:23, we are tripartite being. Ano yung tripartite? One person, pero merong tatlong bahagi. Parang one God, three person. Amen? Foundation ito. Dapat alam mo, yung iba nalilito dahil akala nila dalawa lang, body and soul. Pero malinaw sa Biblia na tayo, yung pagkatao natin ay parang God din. One God but three persons. Tayo, one person pero meron tayong spirit, soul, and body. At sa bahagi na yan, ano ba ang pinananahan dyan ng Panginoon? Ang ating spirit. Kaya, born again spirit. At ang spirit na yan na yung hindi na magkakasala. No, sabi dyan sa 1 John 3:9, it cannot sin. Hindi na magkakasala yung spirit na yun. Why? Sinelyuhan na yun ng banal na spirito na kahit ang dyablo hindi na kayang makapasok sa spirit. Okay? So wag kayong malilito. Saan tayo na born again? Spirit. Now, yung spirit na yan, malinis na eh. Malinis yan, kaya nga, na born again. Bago ng nilalang, bago ng pagkatao. No? Kaya sinasabi, wala na, bago na, wala na yung lumang pagkatao. Dahil ang totoo, espiritu talaga tayo. Na mayroong kaluluwa, na mayroong soul, at nakatira lang dito sa body na ito. Ang body na ito, di ba namamatay? Pero magiging kumpleto to soon. Amen? At ang sabi dyan, 1 Corinthians 6:19, you are God's temple. Templo ka ng banal na espiritu. So hindi lang yan sa espiritu mo. Buong katawan natin ay templo ng banal na espiritu. Kaya kung alam mo kung ano nangyayari sa spirit mo, kailangan malaman niya ng soul mo. Sa soul mo, nandoon yung mind, emotion, and will. Pag alam ng isip mo, nasa espiritu mo, nandoon ang Panginoon, nasa espiritu mo, naninirahan ng Panginoon, manghihina ka pa ba? Hindi na. Huhulihin mo, magiging huli ba sa mga list mo ang Panginoon? Hindi. Diba? Kasi alam mo na ang Diyos nasa espiritu natin. Kailangan alam mo. Kaya itinuturo naman ito sa inyo sa church. Amen? So dapat, alam mo, iba ang may alam. Diba? Sino ba nagsabi nun? Kuya Kim? Iba ang may alam. Hindi na si Ernie Baron. Kasi kapanahonan namin si Ernie Baron. Knowledge is power. Diba? So pag alam mo, hindi ka natakot. Kasi merong Diyos na nasa loob mo. At hindi ka lang basta tao, tao ka na pinananahan ng Diyos. Wow! Napaka-powerful naman nun. No, hindi ka kayang, alam mo, hindi ka kayang gapiin ng demonyo. Makakaya lang gapiin ka ng demonyo pag hindi mo alam at pag inalaw mo. Kaya pag may mga negative things na dumating sa'yo, i-reject mo, ay hindi, nare-reject ko yan. Mahal ako ng Diyos. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Nasa akin ng Diyos. Kakampi ko ang Diyos. Amen? Amen. So, the power of the Holy Spirit in us. Tignan ninyo ha, ano ba yung kakayanan ng Espiritu Santo sa loob ng born-again spirit natin? The Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. Nakatira ang banal na espiritu sa iyo. Ano ba yung espiritu na yun? Yun lang naman yung nagbigay buhay sa patay na body ni Jesus Christ. Amen. Gaano ka pang makapangyarihan yun? Super power. Amen. Hindi mo na kailangan ng Avengers. Hindi mo na kailangan yung mga ganun-ganun na. Ano ba yun? Ano ba yun?
Fantastic? Ay, hindi ko kasi alam yun eh. Huh? Incredible Hulk. Nung panahon namin yun. Ewan ko kung alam niyo yung Incredible Hulk. Nalalaman yata yung edad namin. Diba? Mas makapangyarihan ng Panginoon na nasa loob ng born again spirit mo. Ang sabi diyan, sige, salamat Panginoon. The Spirit who lives in you is greater than the Spirit lives in this world. Sino ba yung naninirahan na espiritu rito sa mundo? Yes, ang mga diablo, si Satan, ang mga demons. Wala yang sinabi. Kahit dumaan pa yun sa'yo, matatakot sa'yo yun. Kasi nagliliwanag ka sa kanila eh. Tayo hindi natin nakikita. Pero ang demonyo nakikita sa'yo, nag-glory ka sa harapan nila. Bakit? Kasi andoon yung power ng Holy Spirit sa loob mo. Amen? Amen ba? Kaya hindi ka matatakot. Ang Diyos ay nasa iyo. May this serve as reminder to all. Ang relasyon mo lang sa Lord, ang pangwalang hanggan. Kaya ito ay pahalagahan. Huwag ipagpalit, laruin o isang tabi. Irelasyon mo sa tao, mag-fail. Sa totoo lang, pwedeng mag-fail ang relasyon mo sa tao. Pero sa Diyos, eternal yan. Mananatili panghabang buhay ang relasyon mo sa Diyos. Forever and ever. Amen. Amen? Kaya siya lang ang ating pupurihin, i-glorify, i-prioritize. Tanging siya lang. Amen? Pag naiintindihan mo ang pagmamahal ng Panginoon, hindi ka napipilitin. Hindi ka na mahihirapan na, sige, tutulong ako. Kasi alam mo na may nagmamahal na Diyos sa'yo. Amen? Okay. So what are the results of having Elyon our home and Yahweh our refuge? Psalm 91 verse 10. No evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. So ano ba yung no evil na yan at no plague? No evil, no plague because of who covers you. Walang diablo, walang evil, walang peste kasi may nagko-cover sa'yo. Kilala mo yung nagko-cover sa'yo. No evil shall befall you doesn't mean trials won't come, but they won't destroy you. Hindi naman ibig sabihin na, I know evil. Wala nang problema, happy-happy na lang ako, saya-saya na lang. No. Meron, pero hindi ka kayang gapiin ng demonyo. Amen? Hindi ka kayang gapiin ng anumang problema. Sabi nga, di ba, sa Psalms 23, basahin natin, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Sabi diyan, kahit nandoon ka sa parang hindi ko to malusutan. Para bang ang hirap naman ng problema na to. Parang ang bigat-bigat naman. Sabi diyan, even though I walk through the valley of the shadow of death. Nasabi yan kasi ni David, di ba? Shepherd siya. Habang siya ay nagpapastol ng tupa, dumadaan siya sa pagitan ng mga bundok, tapos madilim, na pwedeng may ahas doon, pwedeng may wild animals, na pwede silang kainin. Kaya nasabi niya, even though I walk through the valley of the shadow of death. Pwede kasi, kasi yung place na valley of death eh. Nakakatakot, madilim. I will fear no evil because you are with me. Sino ang nasa iyo? Yes, Jesus Christ, the Holy Spirit, and God. Amen? Alam niyo sa New Testament, meron sa New Testament, si Paul may mga pinagdaanan
No, kagaya niyang sinabi, even though I walk through the valley of the shadow of death. Si Paul may pinagdaanan. Basahin natin yung mga pinagdaanan ni Pablo. 2 Corinthians chapter 11, verse 24 to 29. Tingnan nyo ha. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit sa kapwa ko mga Hudyo. Ilang beses? 5. 5 beses na tig 39. 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 39. O pamaya-maya, hinuli na naman siya. 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 39. Pamaya-maya, hinuli siya. 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 39. 39 lashes. Pag daw sumobra dyan, mamamatay na daw yung tao. Tinanggap din niya ni Kristo. So 5 beses. Masakit ba yon? Masakit. Next. 3 beses akong pinaghahampas ng mga sundalong Romano. Kanina yung kapwa niya Hudyo. Ngayon, Romano. No? Pinaghahampas siya. Minsan na rin akong pinagbababato ng mga Hudyo. 3 beses kong naranasan na lumubog ang sinasakyang barko. Lupit, no? Diba? Kamatayan na to, pag titignan nyo. At minsay buong araw at gabi akong palutang-lutang sa dagat. Diba? Kung yan kaya maranasan natin ngayon, iisipin mo ba, mabubuhay pa ba ako? Grabe, diba? Yan ang mga naranasan ni Paul. Hindi pa, meron pa. Akala nyo, yan, tapos na. Sa aking paglalakbay sa iba't ibang lugar, nalagay ako sa panganib, sa pagtawid sa mga ilog, sa mga tulisan. O, meron pang tulisan. Alam niyo yung tulisan? Mga NPA. Mga rebelde. Di ba? Sa kapwa ko, mga Hudyo, sa mga hindi Hudyo, sa mga lungsod, sa mga ilang, sa dagat at mga taong nagpapanggap na kapatid kay Kristo. Oh, meron pang nagkukunwaring Kristiyano. No? Next, naranasan ko rin ang sobrang hirap at pagod at kawalan ng tulog. Naranasan ko ang magutom, mauhaw, kadalas ay walang makain at naranasan kong ginawin dahil sa kakulangan ng masusuot. Take note si Paul ay sobrang talino, may pera, nung wala pa siya, hindi pa siya Kristiyano, may pera, under Roman, no, may pera, nag-aral siya talaga ng law, may pera. Pero, tingnan nyo dito, naranasan niyang magutom sa pagsisilbi sa Panginoon. Next, maliban sa iba pang mga karanasan na hindi ko nabanggit, inaalala ko pa araw-araw ang kalagayan ng lahat na iglesia. Kung may nanghihina sa pananampalataya, nalulungkot ako. At kung may nagkakasala, naghihirap ang kalooban ko. See? Ang dami na niyang naranasan. Pero ang isip niya, nalulungkot pa rin siya sa kapwa Kristiyano niya na nanghihina. Nakaka-stress ba yon? Yes, nakaka-stress yun. Pero hindi siya sumuko. Hindi madali yung naranasan ni Pablo. Amen? Hindi siya sumuko dahil kilala niya ang Diyos na pinaglilingkuran, ang Diyos na pinaniniwalaan. Hindi siya kayang ibuwal ng dyablo. Amen? So hindi nga siya namatay sa mga nakita nyo, binugbog, hinampas, lumutang-lutang. Pero buhay pa rin siya. Bakit? Hindi hinahayaan ng Panginoon na mabuwal tayo kapag tayo ay humingi ng proteksyon mula sa Kanya. Amen? So, what does it mean that no evil shall befall us? So, kanina sabi ko nga, di ba, hindi porkit sinabing no evil, hindi ka na magkakaproblema. Magkakaproblema tayo pero kaya nating lusutan dahil may Diyos na tumutulong sa atin. At hindi niya tayo kayang i-destroy. Amen? Okay, tignan natin. Ano yung ibig sabihin na no evil shall befall us? Number 1, God will provide a way out. Kapag nasa mahirap na sitwasyon ka, God will provide a way out. Tutulungan kanyang makawala doon sa sitwasyon na mahirap na yon. Basahin natin. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Tagalog.
Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit pa sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, ano daw? Bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at paraan upang malagpasan ito. So, ganun ang Panginoon. Tandaan ninyo, kung kayo'y nahihirapan, kung kayo'y may problema, hindi lang ikaw ang nakakaranas niyan. Lahat ng tao nakakaranas niyan. Bakit? Kasi nasa fallen world tayo. Na ang namumuno sa mundong ito ay ang dyablo pa. Bakit? Ba't nangyari yun, Pastora? Dahil dapat ang tao ang namumuno rito. Kaso, yung authority na pamumuno dito sa mundo, ibinigay ni Adam at ni Eve sa dyablo. Isinuko. Kaya ang dyablo ngayon, ang namumuno ngayon dito. Ngayon, kaya natin ito pinag-aaralan upang ang dyablo na namumuno rito, tayo ang tatapak sa kanya. Dahil kay Kristo. Amen? Amen ba? Amen! Yan. Hindi kaya ng dyablo na gapiin tayo. Kasi bibigyan tayo ng Diyos ng kaparaanan kung paano natin malalagpasan lahat ng problema natin dito sa mundong ito. He provide everything para sa atin. Meron akong story na kukwento sa inyo. Isang story na sa Old Testament at nalusutan nila ito. Okay. Naalala niyo yung Sodom and Gomorrah? Sila Lot, no? Sinabihan ng angel na umalis na kayo rito. Kasi dito doon sa Sodom and Gomorrah, grabe na yung kasalanan na nandoon. So ang mangyayari, susunugin na yung Sodom and Gomorrah. Ang sabi ng angel, tara, umalis na kayo rito, sama mo yung family mo. Ang bilin lang ng angel, huwag kayong lilingon. So, to make the long story short, umalis sila. Ano bilin? Huwag lilingon. O, takbo sila. Pamaya-maya, may naalala siguro yung asawa ni Lot. Lumingon! At doon, naging pillar of salt siya. Kapatid, kapag may pinagdadaanan ka, huwag kang lilingon sa problema mo. Lumingon ka sa Diyos na tutulong sa'yo. Mag-focus ka sa Lord na kung saan iingatan ka at ilalayo sa anumang kapahamakan. Kasi yung iba, paano na ba? Ano na ba gagawin ko? Eto ha, may problema na naman ako eh. Diba? Nakapokus sila sa problema. Aray ko, di ako makalakad, di na lang ako a-attend. Ang sakit kasi. Nakaproblema na lang doon eh. Diba? Focus ka. Sino ba ang nagpapagaling sa atin? Ang Panginoon. Huwag kang lumingon doon sa nakakalayo sa'yo sa Panginoon. Lumingon ka, focus ka kay Kristo na siya nagbibigay ng lakas at kagalingan sa atin. Amen? So, huwag ka rin lumingon na, dati, ganyan ka. Past is past. Move on, move forward. Maging masaya sa buhay. Kasi hindi malungkot ang Diyos, laging masaya ang Diyos. Amen? Nagpo-provide ng way si Lord nang makatakas kayo sa anumang harm na bigay ng kalaban. Pero kailangan mong humakbang sa pananampalataya. Kasi kapag hindi ka humakbang, o katulad ng asawa ni Lot, hindi na humakbang lumingon. Pag hindi ka humakbang sa pananampalataya at hindi ka sumunod, hindi ka tumakbo, sasabihin ng Lord, ay nako, bagal mo. Di ba? Minsan, Lord, ang tagal-tagal. Yung pala ikaw naman ang mabagal. No? Gamitin mo yung, Lord, anak mo ako. Kaya ibibigay mo ito sa akin. Siyempre, sa tamang panahon, ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Amen. So next,
God will enable you to persevere. Ano ibig sabihin ng persevere? To continue. No, kahit na mahirap ang mga sitwasyon, magko-continue ka. Binibigyan ka ng Lord niyan. Binibigyan ka ng lakas para hindi ka sumuko. Sige, basahin natin. 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 9. Even though I have received such wonderful revelation. Sabi ni Paul yan. Naka-receive siya ng mga wonderful revelation from God. So to keep me from becoming proud, I was given a thorn in my flesh, a messenger from Satan to torment me and keep me from becoming proud. 3 different times I begged the Lord to take it away. Si Paul, binigyan ng mga amazing revelation ni Lord. Pero, si Satan, iniinis siya. Nagpadala ng messenger para siya ay stress. Ano kasi ito dinidebate sa theology, sa theologian. Dinidebate nila baka daw sakit sa mata, thorn in the flesh, a messenger from Satan, baka ito daw yung bumubulong-bulong sa kanya. Kung ano man yung nakaka-stress out kay Paul. No? Alam nyo kasi yung messenger from Satan, it is a figure of speech. Idiom yan. Para bang sinabing tinik sa laman. Pag sinabi bang tinik sa laman, may tinik nga ba yung laman niya? Yung tao na yan, tinik sa laman ko yan eh. Ibig ba sabihin yung tao na yon tininik sa'yo? Tinusok sa'yo? Hindi naman, di ba? Ibig sabihin lang, pagkasama mo yung tao mo na yon, mabigat sa kasama. Ha? Hindi, tulisan. Di ba? Hindi siya tininik sa'yo. So, figure of speech yan. So, 3 beses na sinabi ni Paul, Lord, alisin mo naman itong messenger ni Satan na ito sa akin. No? Sometimes meron tayong hinihiling kay Lord pero hindi tinatanggal. No? Bakit? Bakit kaya? 3 beses yan pinagdasal ni Paul. Para hindi siya maging proud. Hindi siya maging mayabang. At kahit nandyan, yung tulisan sa kanya, yung tinig sa laman na yan, yung messenger ni Satan na yan, kung sakit man yan, o yung mga Hudyo na bumubulong sa kanya, o yung mga Hudyo na, alam niyo ba yung wala ka nang ginawang magaling sa kanila, pangit yung tingin nila, ay, wag mo nang pansinin yun. Mga messenger of Satan yun. Di ba? Ha? Meron yan eh. Akala mo, lahat na lang ng ginawa mo mali. Wala ka nang ginawang tama. A messenger of Satan yun. Kaya wag mo na silang pansinin. Amen? Focus ka kay God. Ngayon, oo, mahirap yun. May mga sitwasyon na gano'n, mahirap. Pero ang sabi ng Lord, tanggalin mo. Bakit hindi pa rin sila natatanggal? Ayan sila sa kapitbahay namin, no? Ayan sila sa namin, community namin, no? Ang sabi ng Lord sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Each time He said, nag-pray siya, tanggalin mo to, Lord. My grace, sabihin natin, my grace is all you need. My power works best in weakness. So now, I am glad to boast about my weaknesses so that the power of Christ can work through me. Sa ibang salin, yes, palakpakan natin ang Lord. Sa ibang salin, my grace is sufficient for you. Sapat ang biyaya ko sa iyo. Sabi niya, anak, mahirap man yan, pero ang biyaya ko sapat para sa iyo. Amen? Mahirap man yan, kaya mo yan, dahil ang biyaya ko ang magpapalakas sa iyo. Ang biyaya ko ang solusyon sa lahat ng mga kahirapan mo. Amen! At talaga naman binigyan tayo ng Panginoon ng everything we need para mag-persevere. Sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 3, His divine power has given us everything we need. Sino nagbigay? Yung divine power ni Lord, binigay na sa atin yung mga pangangailangan natin to persevere. No, para mag-continue tayo sa buhay na ito.
for a godly life through our knowledge of Him. Kaya kailangan inaalam natin yung pagmamahal ng Panginoon sa atin, who called us by His own glory and goodness. Kapag alam mo na mahal-mahal ka ng Diyos, you can persevere. You continue in life. Hindi ka susuko kahit anong mangyari. Amen? Bakit yung iba hindi makapag-continue? Kaya nga kapatid, kailangan din tayo talagang mag-share sa iba. Kailangan nila si Kristo. Kailangan nila na malaman na mahal sila ng Panginoon. Amen? Kasi ang dami na ngayon talaga. Ang sabi nila, sakit ang anxiety, hindi atake yan ng dyablo. Atake ng dyablo yan. Kinakas out yan. Kailangan ma-reveal sa kanila ang power ng Panginoon. Mga atake yan, yung anxiety, depression, atake yan, hindi yan sakit. Ewan ko sa mga psychologists, may mga psychologists tayo dito. Pero ganun talaga. Pero atake yan ng kaaway. Amen? At ang Diyos lang. Naalala nyo, nung nandito si Kristo, mga inaalihan ng demonyo, nilalapit sa Kanya, kina-cast out niya. Cast out nyo. Alam nyo, minsan may mga gumugulo sa isip natin na hindi maka-Diyos. Na naiisip natin, cast out mo. Sa pangalan ni Jesus, umalis ka. Amen? Bibigyan ako ng Diyos ng solusyon, bibigyan ako ng Diyos ng kaparaanan, bibigyan ako ng Diyos ng talino, ng wisdom. Amen? Amen. Next. Ano yung dalawa nating pinag-aralan? God will provide a way out. God will enable you to persevere. Next, God will cause you to recover your losses. May mga losses tayo. Amen? Pero huwag kayong mawawala ng pag-asa. Bakit? Kasi mababalik to, hindi lang eksakto, kundi overflowing pa. Amen? Jesus, our trespass offering and restorer. In the Old Covenant, sa Leviticus chapter 6, 4-5, required restitution plus 20%. Oh, hindi ito yung mga senior citizen for stolen or lost property paid on the day of the trespass offering. Babayaran ng tao. No, halimbawa, may kinuha siya dun sa isang tao. Babayaran niya yun with 20% pa. Nakuha niyo? Lahat ng mawawala sa iyo, ibabalik yan ng Lord. Sobra't higit pa. Basahin natin. Leviticus chapter 6 verse 4-5. Babayaran niya ang kanyang ninakaw. So may nagnakaw. Babayaran niya dun sa tao yon. Babayaran niya ang kanyang ninakaw o anumang napulot na hindi binalik o inihabilin na inangkin niya, ibabalik niya, yung tao na nanguha, ibabalik niya ang alinman sa mga ito at daragdagan pa niya ito ng 5 bahagi, 20% na halaga niyon sa araw na maghandog siya para sa kasalanan. Sa Old Testament, para mapatawad yung tao na yon, patatawarin siya. Kailangan yung nagawan niya ng mali na tao, yung kinuhanan niya, babayaran niya yung mga kinuha niya with 20% pang tubo. Nakuha nyo? Sa Old Testament. Now, this is pointing to Jesus. Binayaran ni Jesus Christ ang ating mga kasalanan. At hindi lang kasalanan, kundi ni-reverse pa niya lahat ng mga ninakaw ng evil. Diba marami siyang ninakaw yung ating kalusugan. Yung nagkaroon ng kamatayan ng tao, dapat walang kamatayan ng tao. Ni-reverse lahat yan ng Panginoon. Amen? Siya yung naging substitute sa atin. Ako ha? So, hindi lang nabayaran ko na, tapos na, yung mga kasalanan nila, bayad na. Hindi lang. Ibinalik ni Kristo yung original na gusto ng Panginoon sa atin. Kaya nga lahat ng mananampalataya sa Panginoon, kung kailangan mo ng kagalingan, nakalaan yan para sa iyo. Amen? Hindi lang kagalingan.
Nung kagaya ng Israelita, pinayaman sila ng Panginoon eh. Tayong laki Kristo, hindi payayamanin. Payayamanin din tayo. Spiritually, mentally, emotionally, and materially. Amen? Mangyayari yan kung ikaw ay naniniwala. Kasi yung iba, material lang talaga nakafocus. Hindi! Buo lahat. From spiritual, kailangan mayaman ka spiritual. Kilala mo si Lord, magmamanifest yan spiritual, emotional, mental, hanggang physical, hanggang material. Payayamanin ka ng Diyos. Amen. Tingnan nyo yung New Covenant restoration is greater than the laws. Under grace, restoration is not just equal. Ito yung nakuha ko sa'yo. Ito na. Binalik ko na. Hindi exceeding. Sobra pa. Diba? Sabi dyan sa Joel chapter 2 verse 25, I will restore to you the years the locusts have been eaten. Sabi dyan sa Ephesians chapter 3 verse 20, God restores, paano? Exceedingly, abundantly, above all we ask or think. Ibabalik ng Panginoon. Nalugi ka man sa negosyo, ibabalik ng Panginoon. Bumagsak ka sa exam, mga kabataan, humingi ka ng talino sa Panginoon. Mag-focus ka kay Lord. Huwag sa barkada, huwag sa ano ng mundong ito. Ibabalik ng Panginoon kung ano yung nawala sa'yo. Amen? Nawalan ka ng kaibigan, papalitan ng Lord ng mga kaibigan na bago. Baka hindi bagay sa'yo yun, kaya nawala. Amen? Nawalan ka ng kahit ano. Tandaan mo, ang Diyos hindi masungit. Papalik niya yan sa'yo. Jesus didn't just pay for our sin. He redeemed our time, restored relationships, revived purpose, and reclaimed our inheritance. Mababalik ang mga nawala at higit pa. Meron akong kwento. Kwento na naman, no? Pero maganda kasi yung mga kwento sa Old Testament, kapupulutan natin ng mga aral. No? Tayong mga nasa New Covenant upang hindi na rin natin madaanan yung mga pinagdaanan nilang mga hirap o pinagdaanan nilang kakulitan. No? Magiging aral na lang ito sa atin. So, si Job, hindi siya under sa anumang covenant. Wala. Unang libro yan sa Bible. Ano ang unang libro? Hindi Genesis. Book of Job. Yan knowledge yan. Knowledge is power. Okay. So para kasi kayong seryoso eh. So hindi si Job, hindi yan under sa anumang covenant. Hindi kagaya natin. Under tayo sa covenant ni God at saka ni Jesus Christ. Nakikiangkas tayo doon. Amen? Ang covenant na yan kay God, Father God, at sa kanyang Son. Dati sa Old Covenant, God and people. Yung people nagpe-fail. So, hindi makapasa. Sorry, hindi mo na perfect itong law na to. Ngayon, hindi. Ano ka pa man? Mahina ka man. Nagpe-fail man tayo. Hindi nakatingin sa atin ng Lord. Nakatingin sa kanyang anak. Amen? Kaya huwag kang panghinaan ng loob. Mahal ka pa rin ng Diyos no matter what. Amen? So, balik tayo kay Job. Tinangka ng Diablo. Nasaktan si Job, sabi niya. Kaya lang naman yan si Job. Sa'yo yung samba ng samba sa'yo kasi pinayaman mo ng husto. Sabi ni Satan, anuhin ko yan? Titirahin ko yan. Sa language ko na lang yun. Ayan. Sasaktan ko yan. Ang sabi ng Lord, wag mo lang papatayin si Job. Sabi niya, at nangyari nga. Sa isang iglap, bumagsak lahat ng kabuhayan niya. Lahat yun. Isang araw lang. Pamiyamiya, mga anak niya, sunod-sunod na namatay. At nagkaroon din siya ng sakit. Grabe ba yun?
Grabe. Siguro pag hindi mo kilala ang Diyos, luka-luka ka na nun. Para ka na si Sisa. Namatay lahat ang anak ko. Nawala yung kabuhayan ko, naging Sisa ka na, di ba? Tama ba? Baka mamaya, simpleng nun na lang, pinoblema mo na. Meron akong rito. Dapat patanggal ko to, hindi na makinis ang festo. Di ba? Baka yun lang, maliit na problema, pinoproblema ng gusto. Tignan mo si Job, nagkasakit pa siya. Pero alam mo, nanampalataya pa rin ang Job. Oo, sa una, ganun talaga yung tao sa una, medyo nasasaktan, medyo nalulungkot. Hanggang yung asawa nga ano ka ba, Job? Ginanyang ka na nga ng Diyos. Samba ka pa rin ng samba sa Kanya. Tayong mga babae, maging kalakasan tayo sa asawa natin, Huwag yung tayo yung magiging parang, ayan ka na naman, di mo naman yan kaya. Hindi. Huwag nating gayahin yung asawa ni Job. Maging kalakasan tayo sa ating asawa. Amen, yung mga babae. Ayan, bida yung mga tatay, bida yung mga asawang lalaki ngayon. Okay. So, sa makatuwid, binalik ng Lord lahat ng mga loss ni Job. Binalik, sobrang yaman pa. Binalik ng Lord yan. At nagkaanak muli si Job, super gaganda at kapopoging mga bata. Nung araw, sa Old Testament, hindi minamanahan ang mga babae. Mga lalaki lang ang binibigyan ng mana. Pero dahil sa sobrang yaman ni Job, pati mga babae niyang anak na pamanahan. Ganun siya kayaman. Yung nawala sa kanya, ibinalik ng sobra-sobra ng Panginoon. Amen? So wag kang mawala ng pag-asa kung may nawawala sa iyo ngayon. Sabihin mo lang unang-una sa umaga, Lord, bigyan mo po ako ng wisdom. Primary thing yan. Sabi sa Proverbs, unang-unang gawin mo, Lord, give me wisdom. Sunod na yung mga, ingatan niyo po kami, protectionan niyo po kami. Amen? At saka huwag niyong kakalimutan, kabisaduhin ang Psalm 91. Amen? Tingnan natin uli. Jesus took the loss so you could gain. No? Siya na yung kumuha ng loss para tayo ay mag-gain. On the cross, Jesus experienced loss of fellowship. Di ba sabi niya, my God, why you have forsaken me? Nung ang kasalanan, napunta na kay Kristo, nawala na yung fellowship niya kay Lord. Nang sa ganon, nung nandoon siya sa offering na yon, tayo naman nagkaroon ng peace with God. Tayo naman yung nagkaroon ng, kumbaga hindi naggalit ang Diyos sa atin. Kasi si Jesus Christ na ang kumuha na nang tayo ay mapalapit na sa Diyos. Sa cross, Jesus experienced loss of dignity. Ikaw ba naman hubaran? Hinubaran si Jesus Christ Tapos, binitin siya sa cross. Hubad ka. At ano na dignidad mo nun? Wala. Dinuraan siya. Binugbog siya. Minak siya. Lahat na. Anong dignity pa? Wala na. Pero yung dignity na yun na nawala sa kanya, tayo naman na nag-gain. Kasi binigyan niya tayo ng spiritual inheritance. Lahat nung amen. Lahat ng nawala, lahat ng gusto ng Lord para sa atin, nung Genesis pa, nung nilikha niya tayo, ibinalik ng Lord sa atin. Yung pamana ng Lord sa atin, ibinigay sa atin. Nung si Jesus Christ ay nawala ng dignity sa cross. Tinanggap niya yun. Inalaw niya yun sa sarili niya, alang-alang sa atin. Amen? At loss of life. Walang pwedeng kumuha ng buhay ni Jesus Christ, pero kusa niya itong binigay. Alam mo, pwede naman yun si Jesus Christ na hulihin Pero hindi pa time. Siya ang nagbigay talaga ng buhay niya para tayo ay magkaroon ng buhay. Nagkaroon tayo ng restoration of identity and
purpose. No, naging bago na tayong nilalang. Nawala ang luma nating pagkatao. Ano ba yung lumang pagkatao natin? Makasalanan, sinful nature, patay na yun nung namatay si Jesus Christ. At tayo'y bago ng nilalang. Born again. No? Yung born again spirit natin comes from heaven. Kaya tinira na yan ng banal na spirito. Kapag alam mo yan, grabe, mabubuhay ka talaga ng walang alinlangan sa mundong ito. Kakayanin mo ang lahat. Amen ba? Amen. So next, wow, ito yung iniintay natin. Iniintay natin ang rapture. God will snatch you away. Snatch away. Ano ibig sabihin ng snatch away? Agawin. Sabi sa Google, agawin, take away by force. No, yun ang ibig sabihin na snatch away. Kaya pala pagka yung may mga snatcher, di ba? Ano ginagawa na snatcher? Malgalakad ka lang, by force kukunin. Tayo snatch away tayo ng Panginoon. Basahin natin sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17. Ito, malapit na ito malapit na. Malapit nang mangyari. Imminent ito. Ano ibig sabihin na imminent? Pwedeng ngayon, biglang mawala na tayo rito. Pwedeng mamaya, pwedeng bukas, pwede sa 1 linggo. Ibig sabihin, walang iniintay na sign. Ang may sign, yung second coming na yung bababa talaga si Jesus Christ dito. Yung magkakaroon ng tribulation. Pero ang rapture, walang sign. Imminent. Pero dahil nakikita na natin yung mga prophecy ng second coming, uuna muna ang rapture. Ayan. Basahin natin. 1 Thessalonians chapter 4. For the Lord Himself will come down from heaven, bababa si Lord, makinig kayo with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. Siguro shofar to. Shofar. No? And the dead in Christ will rise first. Yung mga naniwala sa Panginoon na natulog na, wala na tayong kamatayan Kapag may pumikit, ang tawag doon, asleep lang, natutulog lang. Yung mga natutulog na Kristiyano, babangon uli. Una silang ibabangon ng Lord. And then, after that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. Ano daw? Ulitin ko Yung mga unang namatay, babangon. Tapos kung sumigaw na yung Panginoon na, rapture na. Hindi ko alam kung paano sasabihin ni Lord dyan, rapture na. Tayong buhay pa, kung buhay pa tayo. Magsasama tayo together to meet the Lord in the air. Para tayo lilipad. To meet the Lord in the air. Ang tawag dyan, caught up. Ang totoo, wala naman yung word na rapture sa Bible Pero dyan, caught up. Ano ba yung caught up? Ano ba yung meaning ng caught up? Tingnan natin yung meaning ng caught up. Ang caught up, sa Greek, harpazo. Yung iba, harpazo. Sa Latin, reprimir o rapere. Kaya dyan kinuha yung word na rapture nung tinranslate na sa English dun sa Latin. Rapturo, rapturo, rapere, rapto, rapture. Literally means snatch away. Ibig sabihin, i-caught up tayo, i-snatch tayo sa mundo na ito at mamimit natin ang Lord in the air. Yun yung rapture. Katulad ng word na Trinity, ala naman sa Bible yan Pero yung concept na isang God, 3 person, is a Trinity. Rapture, wala ang word na rapture sa Bible, pero kinuha yan sa Latin. Rapemir and rapere. Nakuha? Ayan. Harpazo sa Greek. Amen. So, pwede yan mamaya. Pwede bukas. Handa lang tayo.
At hindi tayo malulungkot kahit anong mangyari sa mundo. Kahit mag-tsunami pa, kahit lumindol pa, kahit anumang problema meron dito, dahil alam naman natin na Diyos lang nagpoprotekta sa atin. Amen? At dahil nauunawaan na natin ito, mas gigil pa tayong gumawa para sa glory ng Lord. Mas gigil pa dapat tayo talagang maglingkod sa Kanya. Amen ba? Sino rito ang gustong ma-rapture? Oh, yung iba hindi nagtaas ng kamay, ayaw! Amen. No? Ang sarap isip. Ito ang blessed hope natin eh. No? Kasi, yung iba, gusto nila, maranasan pa nila yung, mid-trib daw kami. Ang tawag sa atin, pre-trib. Ibig sabihin, pre-tribulation. Bago mag-tribulation. Yung iba mid-trib, yung iba post-trib. Yung iba, marami pa yan. Pero kasi ako, pinaninindigan ko sa Thessalonian na sabi, hindi tayo iniligtas para sa tribulation. Niligtas tayo ng Diyos para sa Kanya. Amen? Now, tignan natin, what are the result of making Elyon your home? Kanina, ito yung tanong ko, di ba? What are the result of making Elyon your home and Yahweh your refuge? Sinagot natin kanina yung no evil shall before you. Ngayon naman, no plague will come your dwelling. No evil, no plague because of who covers you. No plague shall come near your dwelling. Echoes Passover protection, the blood marked the boundary. Exodus 12. Plague. Ano yung plague? Sa Old Testament, para hindi mamatay, yung kay Moses, no, mag-e-exodus na sila kasi ayaw ng Pharaoh na paalisin sila sa land of Egypt eh. Makulit ka, o sige, papatayin natin yung panganay nyo. Okay, sabi ni Lord, okay, kumuha ka ng dugo ng lamb, lagay mo sa door post, yung hamba ng pinto. Lagay mo sa doorpost. Pag yan nakita yan ng angel of death, lalagpasan ang bahay nyo, hindi mamamatay ang panganay nyo. Okay, yun yung plague. Alam nyo po ba, ano yung plague sa atin? Sin. Sin. Sino ang kumuha ng kamatayan? Si Jesus Christ. Nang sa ganon, nalagpasan natin yung plague na yun, yung kamatayan. Amen. Yes, matutulog tayo. Kung kailangan matulog, magpantay man ng paa natin. Pero darating ang Lord, bubuhayin tayo. Ang Kristiyano may eternal life na. Buhay magpakailan pa man. Amen? Kaya pag kami namamatay, hindi na yung, sasama ako sa'yo! Hindi na. See you again. Ibig sabihin, pagdating ng panahon, magkikita rin tayo kung Kristiyano yung namatay at Kristiyano ka. Amen? Kung hindi siya Kristiyano at Kristiyano ka, Lord, nawa yung mga kamag-anak na itong namatay ay maborn again. Kasi alam mo na eh. Alam mo na ang way. Sino ang way para tayo mapunta sa langit? Si Jesus Christ. Amen? So Christ connection, Jesus bore the plague of sin so we could dwell in safety. God made Him who had no sin, walang kasalanan si Jesus, to be sin for us so that in Him we might become the righteousness of God. Siya nang naging kasalanan ng tayo ay maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Kaya ang proteksyon natin ay nasa Panginoong Hesukristo. Amen. Kahit dumating pa ang plague sa mundo, yung epidemic, yung COVID-19, di ba, naranasan natin? Tandaan nyo, kung tayo'y mananampalataya, kung alam natin kung sino humahawak sa atin, hindi man lang ito lalapit sa atin. Pwedeng magkaroon uli na epidemic, hindi natin alam. Pero tandaan nyo, meron tayong Diyos na kumakalinga, nagpo-protect sa atin. Basahin natin uli. What are the results of making Elyon your home and Yahweh your refuge? Kanina, sinagot natin, number 1, no evil, no plague because of who covers you. Number 2, next week, pagpatuloy natin, medyo marami na information.
Tama? Amen? Baka mamaya, sumabog na yung isip natin sa information na nakukuha natin. Ha? Masaya ba? Parang sumaya kayo nung natapos, ha? Parang, nabuhay. Nung nalaman matatapos na, teka muna, wala pa tayong beloved walk. Ang daya nyo. Masaya kayo nung natapos na. Ang gaganda ng ngiti, eh. Life application tayo. Number 1, live with confidence, not fear. Huwag kang matakot, be confident. Ano man yung dumaan sa'yo, kasama mo ang Diyos. Start each day declaring God's protection. Kaya nga, kabisaduhin ng Psalm 91. Over your home, your family, ministry. Huwag niyo kakalimutan ipagdasal ang inyong pastor. Yes, kailangan namin ng inyong panalangin. Pati ang ating ministry, ang ating simbahan. Don't forget, sama niyo po sa panalangin. Yung mga volunteer natin, mga volunteers, no, isama natin sa panalangin sila. No, konti lang naman na, siguro mga 3 minutes. No? Sama niyo po kami sa panalangin. Let this promise silence anxiety and fuel courageous obedience. And then number 2, make Christ your permanent dwelling. No? Don't just visit God in crisis. Loko, kung kailan lang may problema, doon lang magpe-pray. No. Permanent dwelling. Kaya may problema, kaya wala, lagi mong isip si Lord. Dwell in Him daily through prayer, worship, and word. Pagbabasa na ng salita o pakikinig ng salita niya. When Christ becomes your constant refuge, evil loses its success. Talo si Satanas kapag nakafocus ka kay God. Amen. And ang ating beloved thought, sabay-sabay po tayo. In Christ, evil cannot claim me. The Holy Spirit's presence within me is my protection. Amen? Amen. So, may takot pa ba? Sige, palakpakan natin ng Lord. May takot ba? Wala na. Amen. So, baka mamaya, rapture na, be ready. Ha? Alin? Takot, tama. Nakakatakot daw, nakakapangit daw ang takot. Totoo yun. Kaya laging mag-smile. So, yumuko muna tayo. Kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon sa buhay mo, inaanyayahan kita na tanggapin siya upang lahat ng promises na nasa Bible ay mapa sa iyo, ang proteksyon ay mapa sa iyo. Sumunod ka sa panalangin ito. Panginoon, salamat po sa mga ginawa niyo po sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng kasalanan ko ay iyon ang pinatawad. Salamat po, Panginoon. Isinusuko ko po ang aking sarili. Tulungan niyo po ako na makilala pa kayo. Salamat po, isinulat niyo na po ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Tulungan niyo po ako, Banal na Espiritu. Kayo na po maghari, Panginoon, sa buhay ko. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tumayo na po ang lahat. Panginoon, batid niyo po kung ano po laman ng isip ng aking mga kapatid. Dalangin ko po kung ano man po ang pinagdadaanan nila. Banggitin niyo sa Panginoon ngayon ang mga pinagdadaanan ninyo. Hayaan niyo na marinig kayo ng Diyos at masagot lahat ng mga prayer request niyo. Kung ito man ay salvation sa family ninyo, o may mga hinihiling kayong mga kasagutan, o kung gusto niyo may mabalik na mga losses sa inyo, banggitin niyo yan sa Panginoon. Gusto ng Diyos na lagi mo siyang nasa isip. Gusto ng Diyos na siya lang ang kinakapitan mo at wala ng iba. Siya lang ang kalakasan. Siya lang ang proteksyon.
at ang biyaya niya ang ating aangkasan. Panginoon, kung sino man po, Panginoon, ang may mga sakit dito, hipuin ninyong mga katawan ninyo na kung saan may masakit. Sa pangalan ni Jesus, sakit sa katawan, in Jesus' name, umalis ka sa kanila in Jesus' name. Sapagkat sa krus ng Kalbaryo, lahat ng kagalingan ay ipinagkaloob na sa amin ng Panginoon. By your stripes, we are healed. Kaya sa pangalan ni Jesus, ikaw ay magaling na mula ulo hanggang paa. Depression, umalis ka. Anxiety, umalis ka. Sa pangalan ni Jesus, we cast you out in Jesus' name. High blood, migraine, sciatica, o anumang mga sakit na nandyan, bukol, cancer, ano man ang mga sakit na nais sa katawan mo, sa pangalan ni Jesus, hindi gusto ng Diyos na may sakit ka, kaya tanggapin mo ang kagalingan na nagmumula sa Panginoon in Jesus' name. Amen. Tinatapakan namin ang gawa ng kaaway ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Glory to you, O Jesus. For no weapon formed against us shall prosper, and every tongue which rises in judgment, we shall condemn. Thank you, Lord, that we are protected by your blood. In Jesus' name. Pati ang aming pamilya, ang aming mahal sa buhay, Lord. Salamat sa proteksyon. Iningatan niyo na po ang bawat isa. Salamat po. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Lahat ng pangako mo sa'kin ay oo. Sa bawat laban tiyak ang panalo. Ako'y nasa lilim na lumikha ng mundo. Sa bawat hakbang ako'y ginagabayan. Saan man naroroon laging pinapabot.